Ang mga kanais-nais tingnan ay dapat tinititigan. Ang nakakaaliw pakinggan ay dapat pinakikinggan. At alimbang masarap ay dapat pinapatikim. Ito ang mga pinaniniwalaan ni Boris Alcover dahil sa mayaman ng kanilang pamilya. Halos lahat ng kanyang ginusto ay napapasa kanya, material na bagay man, kasikatan, impluwensya, at kapangyarihan. Kung meron man siyang ginusto na hindi nabibili, ay ginagamitan niya ito ng impluwensya at kung minsan ay pananakot. Kahawig na sa ganoong pag-uugalay ang pinsan niyang si Harriet, isang gurong maladyosa ang ganda, saksakan naman ang pangit kung pag-uugali ang usapin. Silang dalawa ay sanay na gumamit ng panindak at impluwensya para lamang makamit ang anumang bagay na minimithi. Ngunit may mga pagkakataong kahit ang pananakot na itinuturing niyang panghuling sandata ay hindi umuubra, pagkat may mga taong may sariling impluwensya at kapangyarihan din. Kagaya ng pamilya ng babaeng medyo matagal-tagal na rin nagustuhan ni Boris, ang babaeng kausap niya ngayon sa telepono. Sa loob ng ilang buwan ay masinsinan niyang inoobserbahan ang kinagigiliwang babaeng ito na para sa kanya ay pinakamaganda sa lahat ng nakita niya sa kanilang syudad. Ni minsan ay hindi pa pumalpak ang kanyang panghuling sandata. Ngunit sa sitwasyong ganito, hindi yata pwedeng gamitin ito. Hindi pwede. Kung mapapasa kanya man ang babaeng ito, gusto niya hindi persahan. Mas masaya, mas masarap, kung kahit papaano ay mamahalin din siya nito. Nasanay siya sa madali ang pagkamit ng kahit na anong gusto, ngunit ang minimiting na sa kabilang linya ay sadyang kakaiba. Inaamin niya sa sarili na siya ay nahihirapan na, ngunit nakakapagtakang sa gitna nito, ay naalis siya sa kadahilanang ito'y isang matinding hamon. Sa tuwing napapatawa niya ang babae, di niya maikakailang may ibang klaseng kagalakan siyang nadarama. Bye for now, Boris. Maaga pa ang pasok ko bukas, sabi ng babae sa kabilang linya. Bukas ulit ha. Good night, sagot naman ni Boris. Araw-araw, gabi-gabi. Walang ibang ninanais si Boris kundi ang mangkin ng babaeng ito. Ngunit sadyang napakahirap humirit at sadyang napakarami ng kanyang karibal. Hindi siya nagsasawa sa kakaisip ng mga sitwasyong kasama niyang babaeng ito at kung ano ang gagawin niya kung sakali mang mahawakan na niya ang perpektong kaanyuan ng babae. Ngunit may mga panahon talagang hindi sapat ang puro imahinasyon lang. Kailangan niyang makaraos. Kailangan niyang tugunan ang hindi mapigilang tawag ng kanyang laman. Walang babaeng gusto niyang angkinin dito. Ngunit may babae dito na hindi man kasing ganda ng ninanais niya, ay pwede naman niyang magamit upang maibigay ang pangangailangan niya sa ngayon. Nilingon niya ang babaeng sa kasalukuyan ay nakatalikod sa kanya habang naghuhugas ng pinggan. Tinitigan niyang mabuti ang balingkinitan at batang katawan nito mula sa patulis ng mga binti, sa bilugang pang-upo, at hanggang sa nakalantad na makinis na batok nito. Dinilaan ni Boris ang kanyang labi na parang natatakam habang papalapit siya sa dalagita. Yumuko siya ng bahagya upang halikan na sana ang batok nito ng, Boris, sinusunod ko lahat ang sinasabi mo, kaya tumupad ko sa usapan natin. Napalingon agad si Boris habandang likod niya at nakita niya nakakatandang kapatid ng babaeng balak sana niyang halikan. Bago pa man niya tuluyang maituwid ang kanyang nakayukong katawan, ay patuloy na nagsalita ang babae. Seguridad ng aking kapatid. Kapalit ng aking pananahimik. Yan ang usapan. Pag kinalimutan mo yan ay, alam ko. Isi ka lang. Pagputol ni Boris sa sinasabi ng babae, matapos masanyasan ng babae ang kanyang kapatid na lumabas ng kusina, ay agad ding sinanyasan ni Boris ang ate nito na lumapit sa kanya. Halata man sa mukha ng babae ang galit at pandidira ay walang kibo itong lumapit at tumayo sa harapan ng amo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Boris at agad na inilapat ang kanyang dalawang kamay sa bewang ng babae. Binuhat niya ito at ipinatong sa malapit na mesa. Kahit konti ay hindi nagpakita ng senyalis ng panlalaban ang babae. Kung tanggap na ba nito ang papel niya sa bahay na ito o ginagawa lang ba ito ng babae para sa kanyang kapatid, ay hindi tiyak ni Boris ang sagot.
Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang mapagbigyan ang nag-aapoy na pagnanasa sa kanyang katawan. Pinatalikod niyang babae sa pagkakaupo sa ibabaw ng mesa at hinila niyang nakabaluktot na mga tuhod nito. Agad niyang itinaas ang saya ng uniforming pang-eskwela nito at tumambad sa kanyang mga mata ang nakaiigayang tanawin. Marahan niyang hinaplos ang maumbok na yon at matapos ang ilang segundong paglakbay ng kanyang mga daliri, ay pinasok niya ang mga ito sa ilalim ng maputing tela. Buong persa niyang hinablot ang maliit na tela na yon, dahilan para matpunit at matanggal. Mas lalong lumalim ang paghinga ni Boris habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin na yon. Ilang buwan na rin niyang pinagpapantasyahan ang isang babaeng madalas niyang nakikitang nagsusuot din ng saya na katulad nitong sinusuot ng babaeng gagamitin niya sa pagkakataong ito. Sana siya ang nandito ngayon. Bulong ng isip ni Boris. Agad na ibinaba ni Boris ang malit na telang nakatakip sa kanyang pang-ibabang katawan at itinutok ang kanyang galit na galit na si Junjun sa likod ng babae. Gamit ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit niyang hinawakan ang kaliwang balikat ng babae para mahila ang katawan nitong nakataob sa mesa. Napasigaw sa sakit ang babae nang maramdaman ang bagay na yon. At habang gumagalaw si Boris sa likuran ng babae, ay ang dalagang sinisinta ang nasa isip nito. Kailan ka ba kasi magiging akin? Patanong na pag-ungol ni Boris habang iniisip ang dalagang kamag-aral ng babaeng kasalukuyan niyang ginagamit ngayon. Ilang minuto pa ay lalong binilisan ni Boris ang paggalaw. Nang maramdaman na niyang malapit na niyang maabot ang rorok, ay hindi niya napigilang banggitin ang pangalan ng babaeng pinaplanong angkinin. Sindel! Sigaw ni Boris nang maabot niya ang rorok. Para kay Boris, ang katagang love changes everything ay siyang pinaka-corny sa lahat. Ngunit ang kakornihan nito ay kinakain niya ngayon. Bagaman at galing siya sa pakikipag-inuman, ay nakakapagtakang hindi siya nagpakalasing. Isang bagay na kung tawagin ng kanyang mga kasambahay ay isang milagro. Hindi niya alam kung paano niya nagawang kontrolin ang sarili, ngunit parang may boses sa loob niya na nagsasabing, dapat matino at maayos ang pag-iisip mo sa tuwing tinatext o tinatawagan mo si Sindel. Kasabay ng pagbagsak ng susi ng kotse sa tapat ng kanyang lampshade, ay nakasandal na rin ang likod ni Boris sa kanyang leather chair. Idadayal na sana niya ang number ni Sindel nang biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang unregistered caller. Hello? Kasual na pagkasagot ni Boris. Hello Boris? How are you? Sino to? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Phoenix? Phoenix? Saan mo ba nakuha ang number ko, miss? Well, ang isang sikat at maimpluwensyang tulad mo ay hindi mahirap kunan ng number. At dahil sa ganda ng boses ng babae, ay agad na lumipad ang kalasingan ni Boris. Nagtayuan ang mga balahibo niya. Boris? Oh, pwede mo ba akong tulungan? Haha? Tulungan saan? Sa anong paraan, miss? Tulungan mo naman ako para mapawi ang init ng nararamdaman ko. Ha? Sige. Ano bang gagawin natin? Sa mga sumunod na minuto, ay naging sunod-sunuran na lang si Boris sa lahat ng sinasabi ng babae sa kabilang linya. Hindi niya alam kung sino ang babaeng ito at hindi pamilyar ang boses niya. Ngunit ito na yata ang nakakabigahaning boses na narinig niya. Matapos ang ilan pang minuto ay natagpuan na lang ni Boris ang sariling walang saplot, nalulunod sa sarap ng boses ng babae sa kabilang linya. At sa pagkakadetalye kung gaano kainit ito. Close your eyes, Boris. Hahalikan kita mula sa leeg. Pababa. Ayan. Okay ba, Boris? Sige pa, Miss Phoenix. Sige pa. Ang galing mo. Gusto mo bang pababa, Boris? Sige. Bababa pa. Anong gusto mong gamitin ko sa paghalik? Dila?
o labi? Pareho, miss. Sige na. Phoenix, lunurin mo ako. Sa mga sinabi ng babae sa kabilang linya, ay napapikit na lang si Boris. Hindi niya alam kung ano ang tunay na itsura nito. Ngunit pinapagana na lang niya ang kanyang diwa sa pagpapantasya, ang kaseksihan nito at katapat din ng kaaya-ayang boses nito. Gusto lang nasa ilalim ng hipnotismo si Boris. Ngunit buong buo ang kanyang konsentrasyon. Habang nakapikit ay pinanonood ni Boris sa kanyang isip ang pagkakadetalye ng babae sa gagawin at ginagawa nito. Nagsasayaw si Miss Phoenix sa kanyang harapan. Dahan-dahang tinatanggal nito ang kanyang mga saplot, isa-isa, unti-unti, hanggang ang tanging natira na lang ay ang violet na bra at violet na pang-ibaba nito. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa kanang pisngi, sa labi, at sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Dahan-dahang hinahalikan nito ang kanyang punong tenga, pababa sa kanyang leeg, at maging hanggang sa kanyang dibdib. Pinababa pa ng babaeng paghalik hanggang sa kanyang pusod. Ilang sandali pa ay tumayo ng babae habang tinatanggal ang saplot na kumukubli sa gabundok na mga kokomelon nito. Tumalikod sa kanyang babae. Si Miss Phoenix ay tumuwad ng dahan-dahan kasabay ng pagbaba ng kanyang violet na saplot sa makikinis na mga hita nito sa mga binti. Hanggang sa tuluyan ng itong makawala sa dalawang mga paang nakasuot dito. Patras na lumapit ang babae. At bago pa man ito nakaupo, inihanda naman ni Boris ang kanyang sarili sa napipintong laban. Inilagay ni Boris ang kanyang kaliwang palad sa balikat ng babae at tinalalayan ito sa dahan-dahan niyang pagkandong. Kasabay ng paglapat ng buong bigat ng babae sa kandungan ni Boris ay ang pagpasok ng malabakal na bagay na yon. Boris? Daing nito. Nakakabaliw ka, miss. Sige pa, angkinin mo ako ng buong buo. Marami pang mga bagay na idinatalya ang babae, ngunit ang mga eksenang pagsasayaw at unti-unting paghuhubad nito ang inuulit-ulit ni Boris sa kanyang isip. Matapos ang ilang sandali ay biglang nanigas ang mapa ni Boris. Narating na nito ang sukdulan. Teka lang, Boris, hintayin mo ako. Kasabay nun ang padaing na sigaw nilang dalawa, hingal na hingal si Boris. Habang pinapapayapan nito ang sarili, ay hindi niya namalayan na nawala na pala si Miss Phoenix sa linya. Hindi na niya mabilang ang mga pagkakataong nakipagtalik siya sa telepono. Ngunit ang nangyari sa gabing ito ay ang pinakamasaya sa lahat ng naranasan niya. Sino kayang babaeng iyon? Di magtatagal ay malalaman ko rin kung sino ka. At pag nakita tayo, tiyak na mapapasayo ang nararapat. Buong kumpiyansang tugon ng isip ni Boris. Isang bote ng vodka siguro, sapat na ito para magamot ang pagkaasar at pagkadismaya sa narinig na balita. Si Sindel, ang kanyang pinakamamahal, ay niligawan niya ng halos 3 buwan, ay may bago ng kasintahan, ang pinsan niyang si Jekyll. Kung hindi lang niya pinsan si Jekyll, ay madali lang solusyon. Ngunit may limitasyon yata ang kapangyarihan ng kahit na sino. At sa ngayon, wala siyang magagawa, kundi tanggapin munang talunan siya sa ngayon. Siguro sa pagdating ng ilang araw, linggo, o buwan ay makakahanap pa rin siya ng tamang tiyempo kung saan ay masiraan niya si Jekyll at mapaghiwalay ang dalawa. Ngunit sa ngayon, ang pagkalasing ay siya lamang gamot sa kondisyon niya. Bubuksan na sana niya ang bote ng alak nang mag-ring ang kanyang cellphone. Tamang-tama, si Miss Phoenix. Perfect timing. Hello, darling. Kumusta ka na? Agad na bungad ni Miss Phoenix sa kabilang linya. Hey, baby ko. Bakit ngayon ka lang tumawag ulit? Ang ganda ng timing mo. Alam mo bang nalulungkot si Baby Boris ngayon? Here you go, darling. Hinalikan niya ito sa kabilang linya. Tahan na, mahal ko. Phoenix, my love. Paligayahan mo ako ng gusto, ha? No problem, my baby.
Katatapos ko lang mag-shower eh. Tatanggalin ko na ba ang tuwalyang tanging saplot ko ngayon? Mabilis na nagliparan ang lahat ng suot ni Boris at agad na pumesto sa gitna ng kanyang kama nang tuluyan ng matanggal ang lahat ng kanyang kasuotan. Nakatihaya ay inihanda na niya ang sarili. Magpapasabog siya ngayon ng husto. Phoenix, my darling, handa na ako. Lunurin mo na ulit ako sa kaligayahan. Hello? Hello, Phoenix? Hello? Inis na ibinato ni Boris ang kanyang cellphone nang napansin niyang naputol na pala ang linya. Agad niyang kinuha ang tuwalyang nakasabit sa headboard ng kanyang kama at mabilis na naglakad papunta sa kwarto ng kasambahay na schoolmate ni Sindel. Halos sipain niya ang pintuan para mabuksan agad ito. Ngunit itinulak na lang niya nang napansin niyang hindi pala ito nakasara. Napatingin sa kanyang dalagitang kapatid ng babae, ngunit nanatiling nakayoko sa pagsusulat ang ate niya. Labas! Sabi ni Boris sa dalagita. Sabay turo ng kanyang daliri sa direksyon ng pinto palabas. Boris, pwede bang tapusin muna namin tong assignment ng kapatid ko? Ilang minuto na lang kung pwede. Malumanay na sagot ng babae. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ni Boris ngayon, ay hindi siya tumatanggap na kahit anong pakiusap. Lumapit siya sa mga libro at notebook na nakalapat sa kama ng magkapatid. At ipinagbalibagan yon. Nahulog lahat yun sa sahig. Hintayin niyo pa bang tuluyan ako magalit? Pakawala ng mukhang may naninisik na mga mata ni Boris. Natula lamang ng ilang segundo ay agad namang nabalik ang ulirat ng nakababatang kapatid ng babae. Napatalon ito sa sahig at mabilis na pinulot ang aklat at notebook na itinapon ng amo. Agad namang lumabas ang dalagita. Nang makalabas ang dalagita, ay mabilis na inilak ni Doris ang pinto. Kasabay nun ang pagtanggal nito ng tuwalyang nakatapis sa bewang niya. Niyakap niya ang dalagang naiwan. Nang madikit ng katawan ni Boris sa dalaga, ay naramdaman nito ang tila galit na si Junjun. Sa pagitan nila, alam ng dalagang kasambahay kung ano ang gustong mangyari ni Boris, kaya kusa na itong nagpaubaya. Mapupusok ang mga halik ni Boris, mapagparusa, ngunit kailangan tiisin ito ng dalaga para lamang sa nakababatan niyang kapatid. Gusto niyang makatapos ito ng pag-aaral para naman sa ganoon ay makaalis na sila sa poder ng walang kaluluwa nilang amo. Pikit matang sinunod ang bawat ipinagagawa ni Boris sa kanya. Kahit nahalos isumpanan niya ang lalaki sa tindi ng pasakit na ipinapagawa niya sa dalaga. At habang mabilis ang pag-atras sa bante nito, sa nakatalikod na dalaga, ay panay ang banggit nito sa pangalan ni Miss Phoenix. Isang malakas na sigaw at sumabog ang init ni Boris sa loob ng dalaga. Pawis na pawis si Boris at kusa nitong ibinagsak ang katawan sa kama. Habang ang dalaga naman ay tahimik na nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Paglabas nito ng banyo, ay saka tumayo si Boris at dinampot ang tuwalya na inihagis sa kung saan at muling ibinalot sa katawan. Pero bago pa ito tuluyang lumabas ng kwarto, ay saglit itong huminto. Pagkatapos mong gawin ang homework ng kapatid mo, ay sumunod ka sa kwarto ko. Hindi pa ako tapos sa'yo, sabi nito bago tuluyang lumabas. Halos magbaga ang mata ng dalaga sa sobrang galit na nararamdaman sa binatang amo. Pero mas pinili na lamang nitong manahimik. Saka ipinagpatuloy ang nantalang gawain. Samantala sa paaralang pinagtuturoan ni Harriet, sa isang silid-aralan na nakapinid, maririnig ang mahihinang ungol ng isang babae na akala mo ay binabangungot ito. Ang gurong si Harriet, nakikipag-SOP. Bihira lang niyang gawin ito pero hindi na siya namimili ng lugar kung saan siya abutan ng kati at init ng katawan. Ay doon na niya ginagawa ang kanyang mga kabalbalan. Sa loob ng ilang linggo ay madalas niyang kausap ang kanyang boyfriend na nakilala lamang niya sa chat. Kilala lamang nito ay sa pangalang Swordfish. Hindi pa niya ito nakikita ng personal. Ngunit malakas ang kutob niya na sulit ang panahong ginugugol niya para dito. Ang madalas nilang pag-SOP ay lalong nagpapasabik sa dalagang teacher na makita ng personal ang boyfriend at mahawakan nito.
nang hindi na lang siya nagtyasaga sa virtual na pakikipag-ulayaw. Sana magkita na tayo. Bulong ni Harriet sa sarili. Isang umaga pagising ay bumangon si Harriet at pinagmasdan ang hubad na katawan sa refleksyon ng salamin. Ang ganda at ang sexy ko talaga. Puri nito sa sarili. Marami ng pamilyang nasira dahil sa paggamit niya ng sarili para lamang makaakit ng kung sino mang magustuhan niya. Wala siyang pakialam kung pamilyado o may karelasyon man ito. Whatever Harriet wants, Harriet gets, sabi nito sa harapan ng salamin sa kangumisin na akala mo ay nasasapian. At saka ano bang magagawa ko kung masyado silang nahuhumaling sa akin? Sabi pa nito bilang pagpapagaan sa walang kwenta niyang konsensya. Ilang buwan pa lamang siya nakakapasok bilang teacher sa paaralang kasalukuyang pinapasukan niya. Alam niyang hindi magtatagal ay malalaman din ng mga amo niya kung anong klaseng extracurricular activity ang meron siya. Ngunit kampante siyang malalaman man nila ay wala silang magagawa. Sa tamang halaga ay sigurado si Harriet na kahit ang katotohanan ay nabibili. Ngunit may mga ilang taong nababalitaan niyang hindi daw nabibili o nasisilaw sa pera. At may mga tao daw na nagtatrabaho sa paaralang ito. Ang taong ito ay isa sa mga rason kung bakit siya nag-apply dito. Nais niyang usisain ng tunay na pagkatao ng isang teacher na kung tawagin ay Mr. Superhero. Ng mga kakilala nito, marami na daw itong buhay na naimpluwensyahan at nailigtas. Handa rin daw itong harapin ang anumang klase ng panganib para lang mailigtas ang kung sino man ang nangangailangan sa kanya. Ang mga nagpapahirap sa kanilang kapwa ay dapat parusahan. At ito ang sinasabi ni Sindel sa kanyang sarili habang binibitiwan ang kanyang cellphone. Katatapos lang isa na namang session of deception na ilang linggo na rin niyang ginagawa sa kanyang guro na sa palagay niya isang female counterpart ni Satanas. Matagal na niyang naririnig ang mga sabi-sabi kung gaano kasama at kung gaano kasalbahe ang magpinsang Harriet at Boris Alcover. Ngunit ang naririnig niya kamakailan lang ay hindi na pwedeng palagpasin. Kailangan may gagawa ng hakbang para maturuan ng leksyon ang dalawang ito. At sa tingin ni Sindel, ay may kakayahan siya para maging instrumento upang maisakatuparan ang pagbagsak ng dalawa. Gamit ang isang vocoder software, isang computer program na nagpapabago ng boses, ay nagpanggap siyang si Miss Phoenix, ang babaeng kinababaliwan ni Boris ngayon, at si Mr. Swordfish, ang lalaking kinahumalingan naman ng teacher niya si Miss Harriet Alcover. Minsan nang nabanggit ni Sir Simon ang ganitong klaseng teknolohiya. Boris at Harriet, kung kayang bilhin ng mayayaman yung angkan ang batas ng tao, ay hindi ang pagtakas sa kahihiyang daranasin nyo dahil sa gagawin ko. Ang may pagbabantang bunga ng isip ni Sindel. 3 days later. Hello Mr. Swordfish, nandito na sinisinta mo si Harriet. Pasigaw na pagbati ni Miss Alcover sa lalaki makikipagkita sa kanya ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit sa isang tila abandonadong gusali sila magkikita. Ganun pa man, sobrang excited na rin niya. Sa lahat ng kanyang mga manliligaw, ang lalaking ito na yata ang pinakamisteryoso. Mr. Swordfish, hello? Nasaan ka ba? Mr. Swordfish, Bigla na lang naputol ang pagsigaw ni Harriet nang may isang kamay na may hawak na panyo na nanggaling sa kanyang likod. Ang tumakip sa kanyang bibig at ilong. Nagpamigla si Harriet gamit ang kanyang buong lakas, ngunit walang segundo lang ay biglang nagdilim ang paligid. Ganito kayang nararamdaman ng mga terorista at serial killers? Ito ang taong nasa isip ni Sindel ngayon. Gumagapang sa kanyang buong katawan ang kakaibang thrill and excitement habang pinagmamasdan niyang mabuti si Miss Alcover matapos niyang maitaling walang malay na katawan nito sa isang poste. Wala pa siyang nakausap na isang tunay na terorista o kaya serial killer. Ngunit parang tiyak na tiyak niyang ang nararamdaman niya ngayon ay siyang nararamdaman ng mga ito sa tuwing meron silang mabang pasasabugin o kaya isang inosenteng taong papatayin. Wala siyang bombang pasasabugin dito at wala din siyang balak na patayin si Miss Alcover. Ngunit ito kanyang paglalaroan lamang at pahihirapan.
Hinintay niya hanggang sa bumalik ang ulirat nito at hindi naman masyadong mahaba ang kanyang paghihintay. Gusto niyang panoorin kung paano ito magre-react sa kanyang gagawin. Pinagala ni Sindel ang kanyang paningin sa loob ng silid hanggang sa nagtagos ito sa panyong nilagyan niya ng chloroform. Isang chemical na nakakapagpawala ng malay kapag naamoy ito. Isang munting panyo. Pwedeng-pwede palang maging instrumento ng krimen. Nang pakiramdam niya ay nabatid na ni Miss Alcover ang kasalukuyang nangyayari sa kanya, ay nilapitan niya ang kanyang guro at kahit na naka-blindfold ito, ay hindi na ito makatigil-tigil sa pag-iyak at paghagulgol. Kung wala lang ang panyong itinali niya sa bibig nito, ay malamang nagsisigaw din ito. Para sa mga pamilyang sinira mo at sa mga taong naging biktima ng pagiging tuso mo, uumpisahan ko na ang paghihirap mo, Miss Alcover. Tugon ang isip ni Sindel. Agad niyang hinablot ang blouse ng kanyang teacher at kahit hindi man napunit ang damit, ay natanggal naman ang ilang botones nito. Lalong natakot si Miss Alcover at hindi maipaliwanag ni Sindel, ngunit ikinatutuwa niya ang nasasaksihan. Labis na ikinatutuwa. Gamit ang peking kutsilyo nitong daladala, ay tinutukan niya ang leeg ng guro. Sabay tanggal sa nakataling panyo sa bibig nito at, "Shh! Huwag kang maingay, Harriet. Kapag sumigaw ka, ay babaon kong patalim na ito sa leeg mo. Maliwanag?" Napatango lang si Miss Alcover habang pigil na pigil ang pag-iyak. "Maglalaro lang tayo, ma'am. Kung ayaw mong mapahamak ka, ay dapat sundin mo lahat ang gusto ko. Naiintindihan mo ba?" Sabi ni Sindel gamit ang boses niyang sadyang pinapaos. Sa takot at pagkalito, nang naka-blindfold na si Miss Alcover, natitiyak niyang hindi siya makikilala nito sa paos niyang boses. Sino ka ba? At ano ang kailangan mo sa akin?" Nanginginig na tanong ni Miss Alcover. "Shh! Hindi ka pwedeng magtanong. Basta't sumunod ka lang sa mga ipag-uutos ko, ay hindi ka masasaktan." Ang halos pabulong na pagbabanta ni Sindel. Agad namang tumahimik si Sindel at pinagapang ang patalim sa dibdib ni Harriet. Laroang patalim lang ito. Ang katulad ni Miss Alcover ay nararapat lamang saksakin ng isang tunay na patalim. Ngunit hindi kaya ni Sindel ang makagawa ng ganon. Gayunpaman, hindi maitatanggi ng dalagang nag-enjoy siya ng sobra-sobra sa nakikita at nararanasan. Ayan salbahing guro ka. Sa dami ng pamilyang winasak mo, matakot ka ng sobra-sobra. Bulong ng labis na naliligayahang isip ni Sindel. Muli niya itinali ang panyong pumipigil sa pagsigaw ng guro sa bibig nito. At nasisihang pinagmasdan na Sindel ang mapang-abusong guro. "Ipapadama ko sa iyo ngayon, Miss Alcover, kung paano matakot ang sobra. Katulad ng mga ginagawa mo sa mga taong inaabuso mo. Tignan ko lang, kung may magagawa ang pera mo na lagi mo na lamang ipinantatapal sa mga taong naagrabyado mo." Biglang hinablot ni Sindel ang panloob na saplot ni Miss Alcover at tumambad sa kanya ang malulusog na ipinagmamalaki ng kanyang guro. Nagpakawala si Sindel ng isang marahas na paghinga at marahang hinaplos ang makinis na balat ni Harriet. Nang magsawang haplosin ang malasutlang kutis ng kanyang guro, ay muli niyang kinuha ang laroang kutsilyo at ipinahid ang malapad na bahagi nito sa cleavage ng guro. Habang ginagawa niya yon, ay dahan-dahan niyang tinatanggal ang taling nakagapos sa kaliwang kamay nito. Pansamantalang nag-alinlangan si Sindel na baka manlaban si Harriet. Ngunit di ba mas may thrill kapag may suntukang nangyayari kung sakasakali? Pag-andar ng weirdong pag-iisip ng mistisa. Huwag kang gumawa ng kahit na anong bagay na maaari kong ikagalit. Kung hindi, ay baka saktan kita, banta ni Sindel. Bantang alam niyang hindi naman niya kayang gawin. Ilang sandali pa, ay nakalagnan ni Sindel ang taling nakagapos sa katawan ng kanyang teacher. At tulad nga ng inaasahan niya, ay nanlaban ng guro. Wala kahirap-hirap nitong nailagan ang mga suntok at sampal ng guro na pinapakawalan nito. Dahil wala naman itong nakikita. Dahil hindi naman tinanggal ni Sindel ang blindfold ng kanyang guro. Ilang segundo pa ay kinuyom ni Sindel ang kanyang kanang palad at sinuntok ang guro sa sikmura
ng ubod ng lakas. Sa susunod na gagawin mo ang ganyan, hindi na ang aking kamaong tatama dyan sa tiyan mo, kundi ang kutsilyong hawak ko. Pananakot ni Sindel. Gamit pa rin ang tila paus na boses. Nagpagulong-gulong na ngayon sa sahig si Miss Alcover. Hinawakan nito at dinidiin ang sariling tiyan na parang mababawasan ang sobrang sakit na tinatamasa nito. Hindi pa rin kaya ipaliwanag ni Sindel ang nararamdaman. Ngunit talagang naliligayahan siya sa nakikita. "Tayo, Harriet! Tayo!" Sigaw niya sa kanyang guro.